till my final breath. Let the weight of this world go. Gonna be no tears, gonna be no pain when I see that smile on my Savior's face. I won't be walking, I'll be running home. He called my name, and he stole my shame. Everything changed when I came running home. Into his arms, no more running away. I'm running home. Maligayang pagdating mga kapatid dito sa Jesus Reigns Forever International Ministry. Kay bilis talaga ng panahon. Akalain mo, Burmans na! Kaya tayo ay magdiwang, magsaya at ihanda natin ang ating mga puso for today's service. Upang tayo'y pangunahan. Let's welcome our anointed pastor, Pastor Walter Iko. God bless and enjoy the service. Praise, hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos. Come on, malakas ang palakpak para sa Kanya. Batiin mo ngayon ang katabi mo, sabi mo sa Kanya, pinagpahalang araw sa iyo katabi. So, it's gonna be different today because it's Saturday, ano? Hindi naman tayo nagsa-Saturday. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo sa Batista. Sabihin mo, sa Batista na ba ang church? Saturday Adventist. Adventist, the Adventist. So, okay, in front of us are blessed kids. Pwede ba natin silang i-lay hands? At ipag-pray natin. Okay, children, let us pray and let us close our eyes. Children, okay, stop talking for a while. Heavenly Father, we thank you, O God, for this beautiful morning. In front of us, O God, our blessed kid, O God, blessed kids, O God. We pray that you will continue, O God, to give them good health. You will provide wisdom and knowledge, O God, in their schools and in everyday chores, O God, in their lives. Lord, provide also an angel that will always protect them and guide them, O God. And as they grow, O God, help also the parents to raise their children in the ways of the Lord. May your provision be upon them, O God. And all the blind spot, Panginoon, ng mga parents. Lord, I pray that doon mo po kami tinutulungan at iniingatan sa mga bata nito, O God. And as they grow, Lord, we declare that they will become leaders of future, O God. The leaders of tomorrow that will bring godly nation, godly community, godly government, O God, or even their workplaces, Panginoon, kung saan man sila dadalhin, O Diyos, ay sila po'y magiging ilaw, O God, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kung mayroong mga sakit sa kanila, we pray that you will cover them by the blood of Jesus. And Lord, by the stripe of Jesus, we declare that you are already healed, that they are already healed in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for answering our prayers. And with a thankful heart, this we praise you in Jesus' name. Amen. God bless you all, kids. Salamat sa mga buhay ng mga parents. Yan, dahan-dahan. Yung mga pre-teens natin, nandito rin yung mga pre-teens din natin. Yan, mayroon silang klase yan. Ayun. Praise the Lord. Batiin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, Advance Merry Christmas. Pakisabi, matanggap ka rin ako. Lumabas na si Jose Maricha. Tinutulong ka ni Kibuloy eh. Ikaw lumabas ka na ako, hindi pa. Anyway, we have some visitors in the house. Okay, we have 10 visitors in the house. Kumusta po kayo? Welcome po sa church.
Kung katabi mo yung VIP, may sticker yan, pakikumusta naman. Kapatid, kumusta ka dyan? Relax ka lang, parelax mo na siya. And mamaya mayroon siyang wow juice dun sa labas. Okay, wow, talaga. Okay, so handa-handa na ba tayo? Sabihin mo sa katabi, handa ka na ba? Kung maninyo, bakit po tayo may Saturday service? Kasi bukas wala tayong service and hoping na wala pong talaga parang hoping na wala pong aatin bukas. Right? Baka pag may umatin bukas, kawawa naman sila. Magdireklamo sila, ano ba yan? Hindi man lang sila nagsabi. Probably kung hindi pa kayo nagpapalo sa FB page natin, pakipalo yung FB page natin. Okay? So, meron po tayong FB page. Doon din natin sinisend minsan yung announcement natin na wala tayong service o lunch. Kasi bukas may gagamit nito na nakabook. Doon naman sa baba may nakabook. So, talagang wala tayong space kung saan tayo lalagyan. But praise be to God, meron pa rin tayong Sabado na ganitong space at walang nag-book. So, sabihin mo sa katabi mo, magaling pa rin si Lord. May provision pa rin. Hanggang Thursday, grabe. Punong-puno doon sa natin, yung Thursday natin. And I do believe doon sila pa din, kaya wala sila naman dito. They were, at yung mga iba uulit din, but praise be God, talaga namang gusto nila talagang makarinig ng salita ng Diyos. So, okay, that's it. Without any further delay, let's pray and may the Lord bless our service for this morning. Aming Ama, lumalapit po kami, Panginoon, sa umagang ito na napakaganda. Umagang kay ganda, O Diyos. Nakapagpuri ng bawat isa sa amin. Lord, nakasamba na. Heto, O Diyos, nakahanda na rin ang aming mga puso na makinig ng iyong salita. At ang aming dalangin, O Diyos, ay lubusin mo, Panginoon, ang iyong kilos sa bawat puso, sa bawat buhay na makikinig, O Diyos, sa umagang ito. Lord, ang iyong banal Espiritu, ang siyang manguna, at gamitin lamang ang iyong lingkod upang ibahagi ang iyong salita at maunawaan po namin ito ng lubos. Magkaroon ng transformation, magkaroon, O Diyos, ng manifestation, ang paniniwala at pananampalataya ng bawat isang nandito ngayon. Salamat po, O Diyos. Dahil kung wala ka sa lugar na to, kung hindi ka na yung Panginoong kasama, ano pa itong pagsasama na ito, yung gathering na ito, kung wala rin ang iyong banal Espiritu at ang iyong presensya na siyang mangunguna sa service na to. Salamat po, Diyos. Nakahanda na po ang aming mga puso na aming papakinggan ang iyong mga salita. At wala kaming magagawa kapag kami hiwalay sa iyo. Salamat po. And truly, O God, that this place is a place where you bring your people to encounter you in a very beautiful way. Thank you, Holy Spirit. May you God bless this service fully and Lord, amazingly. Thank you, Jesus. We honor you, Father. We give you all the praise. This we pray, Father, in the name of Jesus. And everybody say, Amen. Malakas sa malakas ulit para sa ating Diyos. Ayan. So, nandito ako sa gilid ngayon kasi medyo pag nandito ako sa likod, medyo hindi nyo makita. I think it's so mababa pa masyado. Nakikita nyo ba dyan sa likod? Talagang, binabagyan ako kasi mababa daw ako. We encounter always this, masyadong nag-feedback, my friend. Ayan, so. Okay na, mayroon. Nag-feedback siya rin. Okay. Marami siyang echo kasi Walter echo. Pasok kayo. Sheesh! Alam niyo, kayo naman Gen Z, oh. Okay, anyway, let's start reading. Of course, we are in the series of title natin. It's entitled, ano ba yung natin? Series natin? Okay, this is on. Okay. Amidst the impossible. Sabi mo, amidst the impossible. It is in the middle. Okay? In the middle of the impossible. Yan, ito yung nasa sitwasyon ka lang ngayon. Ito mismo, nasa kalagayan mo ngayon.
kayo nasa problema ngayon. And I do believe that this series will help us to see the perspective of God, that He can take the kind of that impossible and bring it into possible. So, itong series na to, napakaganda kasi ang gusto ko lang puntuin naman dito na napakaganda is yung paano i-transform ni Lord yung mga bagay na parang imposible na sa paligid mo, sa pananaw mo, sa pangunawa mo, pero kaya ka palang itawid ng Diyos yan, kaya nga palang i-gawin posible yan. At gusto ko rin yung makita na sa panahon na ito, na kapag ikay nandun sa sitwasyon na yon, gusto ko nakita mo yung kagandahan ng kilos ng Diyos dito. Na kapag inilagay ka dyan, hindi yung makita mo yung sitwasyon lang, kundi makita mo rin kung paano siya kikilos dyan sa sitwasyon mo. That brings glory to the Lord. Amen po ba? And how can He turn your faith into a toughest trials into triumph sa buhay ninyo? Kaya sabihin mo sa katabi mo, with man, it is impossible. Kung sa'yo, imposible. Pero sa Diyos ko, kung sabihin mo, sa Diyos ko, walang imposible. Sino rin yung gusto makaranas ito sa buwan na to? Amen po ba? So, inanayahan ko kayo tumayo. At bigyan niyo ako ng upuan. Hindi, ako naman upuan. Tayo pa kayo. Basahin natin ang ating pag-aaralan ngayon. At hindi lingid po itong turo na to sa inyo, itong mga pangyayari ito kay Jesus Christ. Nangyari po ito sa John chapter 6. Nangyari din po ito sa Synoptic Gospel, which is the Matthew, Mark, and Luke. Ito lang isa sa mga nabanggit sa Gospel, ng 4 na Gospel, nabanggit po itong kwento na ito. Hindi lahat na nabanggit kay Mark, nabanggit ni Luke, nabanggit ni Mark. So, ito yung kwento na ito pag-uusapan natin, nabanggit po ito sa 4 na Gospel. At katumbas ito ng resurrection ni Jesus Christ. Kasi nabanggit din ito sa 4 Gospel. And this impossible situation na ginawa ni Jesus Christ, nabanggit ng 4 na Gospel. So, napakahalagang ito. Okay? So, pag-usapan natin at turuan tayo ng Diyos. Written on John chapter 6. Okay? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, and that is Sea of Tiberias. And the great crowd of people followed Him because they saw the signs that He performed by healing the sick. Then Jesus went out to the on a mountainside and sat down with His disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw the crowd coming toward Him, He said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test Him, for He already knew or had in mind what He is going to do. Wow! Philip answered, "It would take more than a half year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another disciple said, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. 5,000 men, not including women, not including children. Okay? Verse 11, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all enough to eat, He said to the disciples, "Gather the fishes that are left over. Let nothing be wasted." Verse 13, So they gathered them and filled the 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. So we bow down our heads and let us ask the Lord's blessing and anointing and revelation. Lord, maraming salamat sa salita mo. Kami po'y gabayan mo, bigyan niyo ng karunungan upang maunawaan na iyong salita. Gamitin niyo ang iyong lingkod, O Diyos, ibahagi ang mga mensahe na iyong niyatid sa iyong lingkod. At Lord, I ask
that you are anointed, O God, that as they listen this word, O God, it will become a powerful manifestation of your word sa kabuhay po nila. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We open our hearts as we lend our ears to listen to your word. Please we pray, Father, with a humble heart. In Jesus' name. Amen! Muna po tayo. The feeding of the 5,000. Wow! It's a very profound miracle of Jesus Christ. Isn't it? Sino na rito nakabasa nito? Amen. Sino na rito ang nakapagturo nito? Marami sa inyo na siguro. And this is where Jesus Christ turns the impossible to possible. Right? Talaga namang he faced a vast crowd, and you have heard it was 5,000, not including women and men. Because during those days, they are only counting men. Sa panahon nila, hindi nila binibilang class ng babae. But as per sa mga Bible scholars, they are around 50,000 to 20,000. And when we have a reference point, they can look po ang gaano talaga kadami yung tao na yun in a picture. Okay? So, si Jesus Christ, na nakita niya yung ganong kadami ng tao, yet it is unsurmountable to a challenge for the disciples, but yet to Jesus Christ, it was a challenge. Not a challenge, it was an opportunity for Him. Na ipakita na ang kilos ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ay makita ng tao sa panahon na to. Because Jesus blessed a small portion, a fragment only, ng tinapay at ng isda, yet later on, kumain lahat na busog, and here comes the leftovers. Magindi, kanina walang supply, pero nung nag-provide si Lord, meron pang sobra. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag si Lord lang nag-provide, kumanda ka. Kasi may sobra pa yan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may sobra pa yan. Sinaniniwala nito. Naniniwala ako yan. That this miracle shows that when God's hand move, wow, the smallest resources that you will have, He can use it and accomplish the impossible things in your life. Maliit na trabaho, maliit na sahod, maliit na height, okay lang yan. Small but terrible. Amen? Kaya umanda tayo, matindi dito. It will remind us when we trust God in a limitless situation, God will provide an abundant provision. Amen. Hallelujah, mga rhyming words. Ano? Now, of course, dito na yung pinakakabangan natin. As it is na yun, yung ginawa ko last week, na verse by verse natin, and then lalagyan natin ulit ng historical and geographical. Bakit napakahalaga ng historical at geographical pag nagtuturo ang isang pastor o mga tagapagturo natin? To tell the listeners that what happened in that situation, doon sa Bible na yun, totoo talaga ito nangyari. When you prove to them that there's a geographical, sinasabi mo, nangyari talaga yun doon sa lugar na to. Sabihin nila, saan lugar na yan? Iyan yung lugar na yan. Napunta mo ba? Yes, nakita ko yung lugar na yan. Do they have proof? Meron ba silang facts? Talaga nandiyan? Yes, nandiyan. So napakahalaga nung tinatawag natin geographical. Kaya nung nagpunta kami sa Israel talaga, yung Bible naging talagang totoo sa amin. Because we have seen it. Hindi kwento-kwento yung Sea of Galilee. It was there talaga. At hindi pa siya natutuyo hanggang ngayon. Amen? And geographical is very important. Lalo na yung nagturo sa amin doon, nung punta kami, nagturo po kami sa Israel. Ipinakita niya, kasi nag-aral siya ng historical and geographical. At yun lang nagustuhan ko sa kanya, kasi talagang marunong siya doon, inaral niya. Yung historical, maganda rin, mahalaga siya. Alam mo bakit? Kasi yun yung mga artifacts na nakita nilang mga sulat-sulat. Yung mga proven na may mga nakasulat na papel, kung talaga nangyari ba ito, may mga hieroglyphics, may mga nakasulat sa mga bato, na nag-prove na nangyari talaga yung mga history niya. So napakahalaga na mayroon tayong basehan dito sa ating pinag-aaralan. Okay ba yan? So, verse 1, nandiyan na po tayo. Sometime after this, so what happened here? Sabi niyo, sometime after this, bakit after this? May nangyari kasi yan. Before John 6, it was John 5, of course. John 5, it talks about the disciples were given the privilege by the Lord na ipahayo sila. Okay, mga 12, ali kayo rito. Ihahayo ko kayo, pumunta kayo, tigtutu kayo, tigtutulang kayo. At pagkahayo nyo, sabi niya, puntahan nyo itong mga bahay na to, natatanggap sa inyo. Mag-share kayo ng gospel. Pag tinanggap kayo, give your peace there. Pero pag hindi kayo tinanggap, huwag nyo iiwanan yung kapayapaan sa kanila.
So, nag-preach sila, sabi na doon sa kanila, wala kayong dadalhin, wala kayong bag, wala kayong tsinelas, wala lahat. Kasi lahat ng papasukan ninyo, it will provide what you needed. So, punta sila. At ang nangyari, grabe, tuwang-tuwa sila sa report nila, bumalik sila kay Jesus Christ, grabe Lord! Sabi niya, yung mga may sakit, sabi niya, nagkakasakit na masyado pa. Sabi niya, mas nalala, namatay. Yung mga may sakit, gumaling. Sabi niya, yung mga, Lord, yung mga dinidimuhan niyo, talagang lumayas. Lumayas yung may-ari. Lumayas din kami, natakot kami. Naalala po ako, nagpapalaya sa kandibo niya, ako yung lumayas eh. Takot. So, nagsilayasa talagang grabe ang report nila, tuwang-tuwa. Sabi nga ni Jesus sa kanila, yes, I saw Satan falling from heaven. Sabi niya. So, yung mga disciples talagang, grabe Lord, napaka, ang tindi naman ng mga faith ninyo. So, tuwang-tuwa sila doon sa eksena. And now, here it is, a new challenge. Buwagsak naman sila sa faith nila rito. That even though they already experienced that kind of manifestation of that God is with them, nakalimutan nila kaagad. Sabihin mo nga sa katanungan, ang dali mong makalimot. Makalimot. Nag-provide si Lord last week, problematic ka na ngayon sa mga bayan muli. Inagaling kaya last month, tapos naman yung namabuli mo naman. Ang dali mong makalimot. Sabihin mo nga sa katabi mo, makalimutin man ba? Makakalimutin ka ba? Di ba may utak ka pa sa akin? Yun, boom. Bayad, pang may time. Now, he sits in here, Sea of Galilee, napakita ko na sa inyo yan, the Sea of Galilee, but there's a word that is the Sea of Tiberias. Baka makapuse kayo, mas ano yun, bakit iba pa yung location yan? Because around the Sea of Galilee, may mga lugar yan. Para dito, nandito ang Sea of Tiberias sa baba, nandun ang Bethsaida, which is, this is the place where exactly happened. Yung lugar na to, it happened in year of Bethsaida. Okay? So, papakita natin ang mapa sa inyo para magkaroon kayo ng picture of what did, rito, yung location na to. Geographical, pakita natin, my friend. Ayan, ikaw muna. Yung una muna, my friend. Yan. So, this is the picture na nangyari. Meron dito yung purple name, the city of, Jesus. Ito yung Sermon of the Mount. Ayan, ito yung Magdalene. Yan mga nangyari. Pero hanapin mo dyan yun, yung Bethsaida, it is where the place, sabi niya rito, multiplication of loaves and fishes. Diyan yung exact location. And I'm not just, of course, fully convinced. And then I researched it. Talaga naman dyan talaga napunta. This is the actual place of the feeding of the 5,000, which is, yung pinagkuhanan ko nito is a resource na kung saan talaga sa Israel tutong resources ko. Madalas, kapag nag-research ako, mga, talaga po ito, mga Jew website, mga talaga sila. Legit na sila yung nag-aaral, mga talaga sila. Ito yung location pinapakita nila. So, this is actual place of the feeding of 5,000, dito yung lugar na to, which is near the Bethsaida. Remember, sabi niya, Bethsaida. Iulit. Bethsaida. Mayroong significance. Ito yung Corsi, kahang nakita nyo last week, yung meron akong video, it was Corsi, this is the location. Pag ganyan-ganyan lang si Lord. Ganyan-ganyan. Umiikot-ikot siya sa plan nito, but normally, nag-i-stop siya sa mga taon na kung saan doon siya mag-perform ng mga miracle. Not necessary na lahat tumigilan niya yan. Dumadaan lang siya dyan, and then titigil siya rito, titigil siya doon. Probably in this spot lang nito, yung nitong Galilee. Siguro kung yung taon na pinuntahan niya dyan, wala siguro 5 taon. O siguro 5 towns lang talaga ang i-stayhan niya, doon siya nag-stay, and then he performed, he preached. Yung iba, dinadaanan lang niya. Because as per the research, meron ako kasi mapa, ang galing sa Israel mismo, the towns that Jesus stayed, sabi niya doon. And I think it's only about 18 towns, something like that. Yun na ang pinuntahan niya sa dami ng towns po sa Israel. So, not only that one, here is the Google Map, literally, itong panahon natin. Pansinin niyo dito, there's a word Tiberias. Hindi niyo ito makikita masyado, Tiberias. Here, the Greek or the old name po nito, Tiberius. O parang pangalan mo lang, di ba? Tiberius, pero kaya tawag ka, Teddy. Iba-iba, ano ba? Kuminsan, tawag sa iyo. Diba, ano ba mga tawag nila kuminsan? Halika sir. Palapakan nga natin si kapatid natin. Ano ang tawag natin sa kanya? Goyetex. Yan ang FB
name niya. Yan ang Gen Z name niya. Gen Z! Pero ang totoong pangalan, yes, Milvin. Kala niyo, Tonyo. Milvin ba? Milvin Cole. Tinan niyo. Pero Boyetex. Parang si Alfred, Pastor Alfred. Thank you, Boyetex. Parang si Alfred. Alfred, ang pangalan niya, Pastor Alfred, ang pangalan niya sa FB. Pagpatawad, Pastor Alfred, love you. Pangalan niya, Alfred Especial. Hindi naman special talaga ang video niya doon. Pangalan niya kasi sa na-encounter niya, nakuha niya special. Walang tiyada. Uy, nagtatalino! Talino talaga yung special. Child. Pero ang play niya, Vicario. Okay? Tiberius, that's an old name of Tiberius, the Sea of Tiberias. This is the Tiberias, yan, Sea of Galilee. Yan, minsan tinatawag na Sea of Tiberias kasi yung naghari sa mga, I think, nakalimutan ko yung BC na yun, nung kailan niya yun. Siya yung dito, siya yung nag-rule. So, sa time na yun, so, pinangalanan niya rin ng Sea of Tiberias. Yan. So, that's why it's written there in the Bible. But this is the exact location on the feeding of fish. Dito sa malapit sa Almagor, sa area ngayon. Nagpapalit-palit ng pangalan. Yan yung mga barangay ninyo. I-search ninyo anong original pangalan ng barangay ninyo. Hindi yung barangay ninyo ngayon. Makikita nyo kahit na isang location, pag pinagpatong-patong mo yung Bible, magmula Old Testament, kumbaga ito, Dera to ngayon. Right? Ngayon, pero noong 19 kopong-kopong, isa pangalan dito, hindi Dera. Tapos bumalikan mo yung unang-unang na-search po nila itong lugar ito, hindi Dera po ng pangalan nito. So, yun ang ibig sabihin niya. Okay, nakakalaman tayo? Hindi yung nagkakamali sila, bakit sinabi niya ito, si yung Galilee, si yung Tiberias pala. No, this is the original name. Okay ba? Nakakalaman tayo? Sabihin mo sa katabi, naunawaan ko na. Ayan. So, dito ngayon naganap, geographically, nangyari talaga yung lugar na yan. But, I have my, din yan, may papakita natin yung tinatawag natin zoom natin. Pwede bang mo yung dad? Nandiyan yung screenshot natin. Pwede nyo patayin muna yung ilaw, katabi mo ilaw yan. So, I think kahit ito lang siguro patayin mo, makikita yun. Yung screenshot, okay, pakiplay nga. Ayun yun. Ito yung Sea of Galilee. This is the Dead Sea. The Sea of Galilee. Yun yung Tiberias. Yung screenshot ko lang yan, video screenshot. Kung mayroon kayong mga PC, you have your snipping tool. Meron ng video ngayon ng snipping tool. Yes. Ayan, dito sa location. Dito. Yun yung Capernaum mo, yung pinagganapan ng tinaral natin last week. Okay. So dito sa side ng ito. Okay? So, pwede na yan. So, i-convince ko kayo talaga na itong pangyayari na to, hindi po ito haka-haka. Kasi imposibleng bagay eh. Pwedeng kwento-kwento lang sa Bible. But the truth is, it did really happen. Ganyan po ba? So, ilagay natin sa verse 2. Napikita ko na sa inyo historical lang sa kano niya. Ay mga ganun. Pagdating sa verse 2, and a great crowd of people. Why there's a great crowd following Jesus Christ? Because nga, yung nangyari dyan, yung mga signs and wonders sa mga karatig bayan na pinuntahan ng mga disciples before this happened, na-excite sila. May provision, may healing. Kaya lahat ng mga tao ngayon, hinahanap ngayon itong miracle worker na to. Si Jesus Christ and the disciples, even the disciples. Kasi sa kanila mismo, naranasan nila eh. Kaya ba sinimong kapag ikaw kung minsan nakaranas ka ng provision, nakaranas ka ng kilos ng Diyos, bakit may kasama ka ngayon? Aber? Because you have told to them. Na alam mo bro, nakaranasan ko yan, mayroong kilos sa akin si Lord. Kaya ikaw ngayon nandito ka. Dahil ba kay Jesus, napakita ko sa'yo? Dahil no eh. Ikaw mismo nakaranas na mayroong kilos sa Diyos sa'yo. Kaya nung sinabi mo dyan sa katabi mo, yung inimbay mo, naniwala din. Kaya ano mo? But the truth is, itong mga taon to, a great crowd followed Jesus. Why? Because they saw the signs He had performed by healing the sick. So very specific sila na mayroong pagalingan, they perform signs of wonder, and because of Jesus' growing popularity this time, dahil kumikilos sila ng miraculously, ay matindi ang mga crowd. But the problem here, yung mga crowd na to, they draw their attention to Jesus
primary on the things that they need. Sumusunod lang sila kay Lord dahil may kailangan. Lumalapit lang kay Lord kasi mayroong need. Nagpunta ka rito ba dahil may need ka lang? No coffee? Okay. Mga Gen Z lang yan nakakaunawa. Here, they are so excited and they only primarily, yung gusto lang nila sa superficial interest based on their physical needs rather than spiritual understanding. The word crowd here indicates that these people are not disciples. Mag-iba talaga pag disciple ka na. Sabihin mo sa katabi mo, disciple ka ba o crowd? Ay, ang church natin mayroong discipleship. Ang discipleship, naiihiwalay mo na yan sa crowd. Pag nag-desisyon yan, may pananampalataya na yan. Pag nag-desisyon ng disciple, mayroon lang yan, pag-ibig kay Lord. Malalim na sa Lord yan kapag disciple na sila. Amen? Ang mga crowd, ito yung mga not necessarily na natin, nature, dyan kayo nagsimula. Lahat tayo nanggaling sa crowd. Lahat tayo nagpasimula sa crowd lang. Interested ka lang, may habol ka lang kay Lord. Pero nung nag-shift ka na, nag-cross ka na from being crowd to disciple, iba na ngayon yung approach mo kay Lord. Kahit na hindi ka pinoprovide ni Lord, sumusunod ka pa rin sa Kanya. Kahit hindi ka pa hinihil, marunong ka pa rin manalangin sa Kanya. Kahit na inaantay mo ang tagal-tagal, you still follow Christ because it's not about what you are going to get from God. Kaya ka naging disciple ni Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, disciple. Ay, ang ibig nga sabihin ng, para maliit na dyan, no? Nabihin. Sabi nga ng disciple is learners. Yeah. And the word disciple is learner. Natututo. So you are not crowd. Because these people are following Jesus Christ because they are crowd alone. Amen po ba? Ayan po ba yun? Pagdating sa verse 3, then Jesus went to a mountainside. Not mountain. It is on the side of the mountain. Okay? Valley siya. Okay? Nasa baba lang siya. Hindi siya doon sa mountainside. Which is, hindi rin nagdoon geographical yan, talagang nandoon pala siya sa baba talaga ng mountain yan. Which is, nung pinakita ko yung drone shot ng last week, meron nakita nyo doon, the place where 5,000 people has been fed by the Lord. Yun yung exact location na yan. So, it was a mountainside na kung saan, ang balak lang naman yun na Jesus Christ, kung mabasahin nyo ang chapter 5, sabi niya, mga disciple, ang tindi, pagod nga kami doon eh. Gutom na rin kami. At ang sabi ni Jesus Christ na, punta tayo sa solitary place. Yung tahimik tayo. Yung doon tayo makakakain. Kakain lang sila, magpapahinga. Yan, hindi na sila nakakain dito. Why? Sinundan sila ng napakaraming tao. Sabihin mo nga, may sumunod. May sumunod. Ayan. Nung sumunod sila, they sat down. Bakit yun yung process yung sat down? Kasi pag ang rabay, pag umupo yan, magtuturo yan. Indication niya sa kanila. When they stand up, it's normal conversation. But when they sit down, they must listen. Ang mga disciples, they know the code. Pag umupo ang isang rabbi, they need to listen carefully. Pero pag tumayo siya, you can have a normal conversation. Try. Okay? Nagkakaunawaan ko ba tayo? At least nagkakaroon kayo ng knowledge dito sa parang. They sat down with his disciple and ito yung isa sa mga picture na kung saan makikita nyo rin ang geographical map nito. This is the place where Jesus prayed afterward. This is the feeding of 5,000. Ayan, yung arrival days kasi pag pupunta ka doon sa lugar nila, kapag dadaong ka at hindi ka gagamit ng road, this is road, pag tumawid ka sa dagat, yan yung location yan sa part na yan. This is the mountain. Right? So, they are not in the mountain, pero is in the mountainside. Bakit mayroong place to? Dito simentado, kung nakikita nyo. Plastic yan na kinobra ng mga pananim yan. Usually, pag nagtatanim sila doon sa Israel, gusto nila pantay-pantay yung pagkakaubo. Kaya as early as possible, kung ba nagtanim sila ng banana, yung banana na yon o kaya olive trees, tatakpan nila yon para yung paglago ng olive tree, pantay-pantay sila. Walang nauuna. And then yung sinag ng araw, hindi ganun kalakas. So, mas healthy yun na absorption ng light sa mga halaman kapag sila nagpapatuloy because that is a plantation yan. Yan, ganyan yan. Marami kayong makikita dyan na pag hindi man success, ganyan ang stand niya.
So, may location niya, pinakita rin dyan, doon sa location niya, meron kayo makikita dyan na ganitong picture, which is, ayan, meron sila indication na natagpuan nila, ayan, mga old ancient, nila, may yung fish, and then the bread. This is the bread and fish mosaic na tinatawag. Pagpunta rin po kayo doon sa lugar ng umiyak si Jesus Christ, in the Garden of Gethsemane, the exact place din na kung saan siya umiyak doon sa bato, nandun din makikita niya. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, I pray, makarating din ako sa bansang Israel. Sino yung kakanalanan ng ganun? Pag kayo na, not impossible to God, sila niniwala rin natin is impossible. Sabihin mo, libre. Amen? Okay. So, nakauugali niyo ako. Mamaya, makikita niyo na yung mga lesson dito powerful. Binibigyan ko lang muna kanyang verse 4 na. Ito na. The Jewish Passover Festival was near. Bakit importante itong nabanggit niya dyan? On the other synoptic gospel, the Matthew, the Mark, and Luke, hindi niya binanggit yung Passover na yan because it's a picture that the foreshadow of the manna during Old Testament is the reflection of this one. Why? Kasi yung mga Israelites during nang umalis po sila sa Exodus, sila po'y nainis kay Moses. Sabi nila, papatay mo ba kami sa gutom dito sa disyerto? And then si Lord nag-provide ng manna. Sabihin mo sa katabi mo, may mamanahin ka ba? Pasok sa lupa. Lupa sa paso. Baliktad yun ha. Paso sa lupa. Lupa sa paso. Okay. So, pinakita lang niya yan, para iniindicate niya yan, that the Passover is here, ang galing din ni Jesus Christ. Ginawa niya yung miracle to remind them how God provided them in the Old Testament so that when they experience this time around, na magpuprovide siya dito ng miracle of the food sa kanila, maalala nila that it was the Jewish Passover also. Na kung paano nag-provide ang Diyos noon, kaya mag-provide ang Diyos ngayon. Ang kulang naniniwala, ikaw ang nanahan ng Diyos. Hallelujah! Grabe, hindi talaga ito. Kaya yung kung papasin ko, nagbubulay-bulay ka. Ganyan pala yun. Hello? Kaya, praise be to God sa kanyang mga mensahe na binibigay sa atin. Ito na, papalapit na tayo sa miracle. So, verse 5, nangyari na dito, when Jesus looked up, siya yung nagpauso ng look up. When Jesus looked up and saw, so si Lord, hindi siya manhid. Nung alam niyang may parating, pampira ng mga taong ito, nagpapahinga ng ang tao. Compassionate pa rin siya. Ganun ang mga leader. Na kahit na pagod ka na, pero nakita mo, maraming pangangailangan ng tao, you always still look for the benefits of other people. That's what you call compassion. Kaya makikita mo si Jesus Christ, compassionate God siya. Compassionate siya na kahit na pagod na, kahit na hirap na, He will always find a way na magpapahinga. Pero pag dumating yung pangangailangan, He always still give His time and His help. Kaya kapatid, huwag kang yung Lord, baka naman di mo na ito kaya, pagod ka na, ako na lang. Huwag ka mahiyang lumapit sa Kanya. Napaka-compassionate ng Diyos natin. Mas paulit-ulit lang itong ginagawa kong kasalanan, lapit ka lang sa Kanya. Ang sasabi niya, nainis na ako sa'yo! Ilang beses ka na yan. Sinungaling ka ng sungaling. At sinungaling. Para di masakit. Napakasungaling mo. Sabi mo, last na to. Kailan last na yan? Parang Bisaya tuloy si Lord. Last na yan, sabi mo, meron pa ulit-ulit. Kaya nga tayo meron siyang binigay na word na 1 John 1:9 that if you confess with your mouth, that 1 John 1:9 that if we confess our sin with our mouth, He is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. The word faithfulness does is paulit-ulit. Kahit na nagkamali ka na, lapit ka lang. He's so compassionate. Even the Israelites, He is so compassionate to them. Masakit talaga ng ulo na ng Diyos sa kanila. But the loving kindness of God, His mercy and grace always leads us to repentance. His kindness will always lead you to what? Repentance. Yung kabaitan ng Diyos, yun ang magtutulak sa'yo parang, Lord, sorry. Eh kung makukundin tayo, pag nagkasala pa,
lalayo ka sa Diyos, ano bang magiging dudulot nun? Ikaw na nga nagkasala, ikaw pang mayabang nalalayo ko sa Kanya. Dapat nga pag nagkasala ka, Lord, sorry na po. Kaya yung mga nagkakasala, please lang naman, ikaw na mag-sorry. Ang lakas ng loob ko, ikaw pang mayabang. O na! Mali na ako! Yung magkasala, natitigil ako! Natitigil ako! Kaya nga, may kasalanan natin. Mag-sorry ka na lang. Sabihin mo sa katabi mo, sorry ka na lang. Sabihin mo, sorry na. Kasalanan mo naman eh. Sinisip tayo. But, eto na. Dito na tayo magkakano. When he saw the great crowd was coming toward him, he said to Philip, sabi niya, Philip. Oh, hindi yan si Garillo, ha? Si Philip, specific to. Specific. Why there's a name of Philip there? Ano yung bakit? Si Philip, taga Bethsaida. Marunong sino tatanungin niya ba yung taga Tiberias? Yung tatanungin niya yung taga Capernaum? Ang tinanong niya yung taga doon. Bakit? Alam niya yung pasikot-sikot. Sino dito ang mga taga Manila? Taas sa kamay. Oh, di ba pag tinanong ko, pag pupunta ako ng Manila, kayo tatanungin ko, anong tatanungin taga Pangasinan? Napunta mo na ba ang Manila? Hindi pa eh. Saan kaya yung doon? Hindi ko maalam eh. Di ba lahat tayo taga-UAE? UAE tayo. Tatanungin ko ba kayo? Ano ba yung party doon sa Kuwait na ano? Gusto, nasa UAE tayo. Ano ba, kinatanong ko lang naman, sabihin mo mali, hindi mo alam, gano'n lang naman. Seriously. Tinanong niya si Philip because he knows it that Philip is from Bethsaida. That's an indication na kung saan si Lord, He is starting a conversation here that He is about to do something here. Sabi mo sa katabi mo, nararamdaman ko? Kung ano yung ginawa ni Lord dito? Nararanasan ko to. Sabi niya, where shall we buy parata? Parata ba yun? Where shall we buy samosa? Where can we buy pandesal? Kasi Pilipino eh. Pilipino, tayo na lang yun. Okay. Where can we find pandesal for these people to eat? Pandi Manila, pastor. It was a question. Napakatindi na question na to. Jesus initiated the discussion of feeding the crowd. Why? Nakita niya yung mga tao parating. Right? At yung pagkakita ni Jesus kay sa mga taong ito, instead na taguan niya sila, nag-ununahan niya na kaagad ito. Ito yung mga disciple na to. Kasi una-una sa lahat, sila mismo hindi pa kumakain. Siguro sa nasa isip ni Philip, baka naman tinatanong ni Lord, is para sa amin. Pero natapos yung question, where shall we buy the bread for this people? Hindi sa amin bagoy. Lord, pati kami gutom. Ganun talaga si Lord eh. Sabi nga nung isang eksena rito sa The Chosen, sa totoo lang, sila ang uunahin bago tayo unahin sa kanila. Si Peter din. And that was, nung nabinungulay ko, ano? Dapat niya inunan niya yung mga disciple niya, pagod na galing sa ano. So, yan, dumating yung napakakaming tao. Ang inuna pa nilo na pinakain, yung mga tao pa. Nadadagdagan pa ang hirap nila. Yung mga disciple na to. But you know what? Noong nagko-conversate na sila ni Philip, where shall we buy this bread from these people to eat? Ano po, sumagot dito si Philip. Grabe ito yung galing. Meron akong ano dito eh. Meron akong nakitang sekreto dito eh. Ito yung word eh. Ito yung word eh. Ladies na to, wala pa rin yung maaabot na yun. Kasi nandiyan kayo sa likod eh. Maaabot ba? Ito ba? Masa ba? Ayan. Basahin nyo. Ayun yung nakita ko dyan. Nagtanong si Jesus Christ. Number one, kasi taga doon si Philip. Na pwedeng sagutin niya, Lord, alam ko dito sa buong Bethsaida, wala kang mabibilihan dito. Isa lang pwede Manila dito. At yung isang Indiano yung mga gumagawa doon, sa musa yun, ang ayaw din nila. So alam mo, kabisado ko yun. But the truth is, Jesus Christ has something to say pagkatapos nito.
Hindi niya talaga tinitingnan yung question na yon para mag-doubt ka agad si Philip, which is yun naman ang sinagot niya, dahil siguro sa gutom. Kung minsan hindi ka makasagot ng tama kasi gutom na gutom ka, pagod na pagod ka, ganito na nangyari. So, magot si Peter niya, ay Philip mamaya dyan. But Jesus Christ is want to show what faith is all about here. Na kapag may nakita siyang napakalaking problema, it's about to raise your faith up. Na kapag naka-encounter ka ng something in your life that is surmountable, napakalaki, piling mo ka gano'n kung paano ko kayo matatapos ito, paano ko kayo masusugto, paano. It's all about the faith that you will produce. Let faith arise. When something is big in front of you, katulad ka lang dapat ni David, itong dituli na to, na matangkad na to, itong ano na to, hindi ito, ano sa akin, tataob ito. It wasn't like iba. Pero yung mga Israelites, nakita nila si Goliath, ang hirap naman kalaban ito, ang hirap naman talunin ito. Kasi yung manghihari nila, si Saul, hindi, tawin na lang tayo, 40 days. Pero nang dumating si David, ito bang pinaproblema niya? Sabi niya, ay nako, itiradurin ko lang to. Di ba, ang gamit lang niya. Bakit malakas ang loob niya? May kunayang pala tayo siya eh. Jesus pag-galis ka rin to Philip na hindi niya nakita. Kagagaling lang niya doon sa test. Kagagaling niya lang doon sa faith na ginamit niya. Heto yung malaki, hindi pa sila handa sa malakihan. God wants to teach them that even a small mustard seed, it is parehas siya ng napakalaking pananampalataya. Para sabi ni Jesus Christ, if you have a faith like a mustard seed, say to this mountain, be moved, and it will jump into the sea, and it will happen. Maliit lang. Pero di man lang siya nakaramdam ng pananampalataya. Why? Sometimes yan ang nangyayari kapag pagod ka. Sometimes ganyan ang nangyayari kapag wala kang babad. Sometimes pag hindi ka nakaranas ng presensya ng Diyos. And this is the most worst. Kagagaling mo lang doon sa kilos ng Diyos, binigyan ka ulit, nakalimutan mo pa agad yung kilos ng Diyos sa iyo. Alugin mo nga yung katabi mo, uy, masyado kang makakalimutin. Tinulungan ka ng Diyos last week. Iniahon ka na sa hirap. Nag-provide na siya noon. Pinagaling ka na siya noon. Nakakalimutan mo ba yun? Iniligtas ka na ng Diyos sa tingin mo. Iba to, Pastor. Kasi dati protein lang yun. Ngayon, cancer to, Lord. It doesn't matter if cancer o sakit ng ipin yan. Mas meron pa kayo, sakit sa bato. Batukan. Doesn't matter. Gusto lang makita na yun. Consistent ka ba sa pananampalataya mo sa Kanya? Malaki mo, malikit. Nagkikilawa ka sa Kanya. The problem is, look at me. Look here. Skulay. Pag mali, kinakaya mo. Pag mali, huwag ka mag-ilam doon. Ako na dito bahala. Baka pagod ka. Pahinga mo muna. Ako na bahala. Pahinga lang ng pahon mo. Ang lapit lang lagi kapag malaki. Nandun siya, si Philip. Mandali ah. Ang sagot niya, ibang klase sagot niya eh. Instead na yung tinatanong sa kanya, hindi rin, where to buy, Anisal. Sagot ni Philip. Verse 6. Ito lang, verse 5 ba? Sabi niya verse 5. When Jesus looked up, Jesus said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Ang galing ni Lord dito is, gusto ko ang word na to. So verse 6, basahin niyo mabuti. 1, 2, 3, go. Pakiulit. Dito. For he already had in mind. For he already had in mind. For he already had in mind what he was going to do. Ay, parang alam ko na ito. Sabihin mo sa katabi mo, itong pagsubok ko ngayon, alam ko na ito. Sino naniniwala dito yung pinagdadaan mo ngayon? Alam mo na gagamitin ulit yan ng Diyos para makapuli ang dito sa buhay mo. Kabisado mo dapat yan, kilos ng Lord. Kaya dapat less worry ka na ngayon. Isa ko na pagalingin ng Diyos. Naranasan ko na ipabay ng Diyos.
sumama sa sitwasyon ng buhay mo para makilala mo siya in a greater way. I've seen Him that He is my provider. I've seen Him that He is my healer. I have seen Him that He is my restorer. Naranasan ko na natin, Lord. Kulang na rin, buhayin ako ng patak sa patak. And I've seen people na talagang patay na. Si Pastor na naman sa Mindanao. So, nakalimutan ko pa niya, yung nag-worship sila sa emergency room, ICU. Patay na, talagang gano'n na siya. Pero yung anak, nag-worship na, sumumpa sa salar. Bumuhay ka ng patay ka, yung buhay pa ito. Kuya ko, yung tatay ko, nag-worship siya. Hanggang sa pumasok yung mga kasama niya, nag-worship. Pati yung mga nurse, nag-worship sila. Yung emergency room, naging worship room. Alam niya yung director, yung napalitan ng tulong. Kuya ako next week. Hanap tayo. Bababadoin ako sa multi. Social media. He asked this only to test you. Kaya bakit sinusubok ka lang? Masyado ka namang warrior. Instead of warrior, be worshiper. When Jesus asked Philip where they could buy a great amount of bread, Philip started assessing the probable cost. Nagsaga siyang, talagang leading calculator siya eh. But he doesn't know that Jesus Christ was teaching him something that financial resources cannot be calculated. Out of calculator na siya. Yes, we can limit what God does by assuming what we know. Totoo yun. Kung minsan yung kinakalkula mo yung kilos ng Diyos, hindi tuloy makakilos siguro sa iyo. Tinatay siya mo, ganito siguro gagawin ko. Oh, there will be thousands of ways na pwedeng kumilos ang Diyos sa iyo. Baka list na nga yung isipin mo, yung kaaway mo pa ang tutulong sa iyo. Mapapray ka pa. Kung siya rin ang tutulong, wag na lang. Hindi mo. Bakit pa ina siyang gagamitin ng Diyos? Kung siya ex ko kasabog na lang. Kapatid, kung siyang gagamitin ng Diyos, God is giving him an opportunity to see what God is seeing, pero hindi niya nakita. Because that question, ang galing dito, even before the question was asked, Jesus has already prepared a solution. Amen. That's my challenge sa iyo. Tignan mo naman ito, na yung challenge mo pala, may nakaprepare na talaga na answer dyan. Pinabubuksan lang sa ngayon ng Diyos yung pangunawa mo, na yung pangunawa mo, hindi niya kayang abutin yung kaya kong isipin at gawin. Isaiah says, my thoughts are not your thoughts. My ways, yung baywang ko, mas mataas sa baywang mo. My ways is higher than your ways. Ako ba yung ways? yung kilos ko, yung pamamaraan ko, mauubusan ka kung paano niya isusunod yun. And now, si Jesus Christ, sinuturuan siya that when the disciples were worried, Jesus has already planned in motion. Nag-iisip na sila, siguro nag-iisip na sila. Ang sinasabi ko sa Philip, siguro hindi niya alam yung nangyayari dyan. Siguro nandiyan yung mga disciples, Lord. Tama nga yung sinasabi ni Philip, dahil siguro nagwawala sila. Pero the truth is, Jesus Christ was already performing a miracle in their lives. Hindi niya nila alam, hindi nila nararamdaman. Kapatid, habang nakaupo ka, hindi mo alam may kumikilos na silog kayo. Nakaupo ka pa lang! Ganyan mo may panalampay, kanya tayo ang pangalan. Sinasayo ng sayo. Now, before the challenges aroused, si Jesus Christ, bago niya inalagay yun, Jesus had already provision, ready. Niready niya na talaga. Pero the problem is, it is impossible, the task was so impossible, that when you believe that God is going to do, it takes a faith na kung saan, matindi, talaga i-release mo yung faith, hindi talaga dito. Jesus' question Philip was not out of concern, but to test Philip's faith. Before the question came in mind of Jesus Christ, the miracle was set to find. Ang nangyari dyan, bago pa niya, yung parating na tao niya, it was really
And, alam mo yung sinet up ni Lord? Para maituro niya sa sabay-sabay na 12 na yun, ang isang bagay na hindi pa nila nakikita sa mata ng buhay nila. An impossible task that no one can do it, only God. And that is the message all about, the midst of that impossible situation. It is impossible. Kaya na, itong mga skills na to, inalagyan ko siya, binubulay ko lang. Saan ba yung imposibleng bagay dito? Saan ba yung dinify niya talaga ang loaves? Saan niya ba dito talaga? Kaya nire-research ko siya, saan ba yung mga imposibleng bagay dito na tanging Diyos lang ang pwedeng makapasok dito sa supernatural, because we are just only living in a natural realm, siya lang ang pwedeng kumilos. So, saan ba bagay? Kaya nire-research ko talaga, saan ba yung imposible dito? And I will show it to you later on, yung mga bagay na yan. Amen po ba? Yes. That's why, I love this word. Sabi niya, He asked this to test him. Baka sinusubukan ng kapatid, or he already know had in mind what he is going to do. Yung problema mo, alam niya na yung gagawin niya. Ikaw lang ay hindi. Kaya tumayo ka, sabihin mo sa iyo, huwag kang magtatay. Tayo mo yung pananampalataya. Sabihin mo, Lord, hindi ko maalam ang gagawin ko, pero alam ko, ikaw alam mo ng gagawin ko. Kaya ako sa umaga ito, tinatayo ang kong salita mo, nakikinig ako, instrama ko lang ako, Lord, mahirap na yung task, hindi ko may maunawaan, pero susunod ako sa sinasabi mo, dahil yung task na to, hindi ako ikikilos, susunod lang ako, dadaluyan lang ako ng pag-asa, dadaluyan lang ako ng kilos ng Diyos. Hindi ikaw may kilos ito, gagamitin ka lang. Gagamitin ka lang. That's why he tells it, he says in it, he asked to test, not to fail us. Nagtanong siya para hindi para pakita sa kanila na hindi nyo kaya. Sabi niya rin, not to just fail, but to reveal that faith what prevails. Pananampalataya ito, kapatid. Kaya itong 3 weeks lang natin, it's booster lang ito. Lalo man yung pinagdadaanan mo, daanan mo lang yan, kasama mo si Lord. Hindi ka niya mababayaan. Hindi ka niya mababayaan. Pinakita niya na ito noon. Pinakita niya na ito sa New Testament, Old Testament. Hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Diyos. Ang tao lang ang nagbabago. Galingan mo, manampalataya ka, luhuran mo. Dahil hindi matapos ang Diyos. Ang sabi niya, bago pa mangyari yung tanong, nakahanda na yung solusyon. Ganyan na ganyan na sitwasyon mo yun. Gusto ko makita mo yun. Na nakahanda na. Pero humanda ka kasi nagpapagaw si Lord sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, may ipapagaw si Lord sa iyo. Of course, sumagot ang matalino. Sabi niya, he says, give him answer. He says, it would take more than a half of a year. Ayan na, yung mathematical equation. The equation of earth is not compared to the equation of heaven. Tandaan niya yan. Magkaiba ang kalkulasyon sa langit sa kalkulasyon sa mundo. Magkaiba ang pamantayan ng science. Magkaiba ang pamantayan ng mathematics dito. Pero si Lord, iba siya. When Philip says, answer Jesus Christ, it would take more than a half of a year's wages to buy enough bread for each to have a bite. Yung kagat lang, sabi niya. Philip response po sa practical mind naman eh. Wala namang masama dun eh. But rather than to show up his faith na ginanap niya kanina, na may nangyari, hindi niya nakita because Philip saw the need. Ang dami, sobrang tindi nito. But no plan. Pero si Lord, nakita niya yung need. He already have a plan. That's the difference of people who doesn't have faith versus with faith. Bakit? Ang mga taong sinusubok, pag kinalkula mo, meron akong paraan. That's good. That's wisdom. Pero pag wala ka ng kalkula, hindi mo na makalkula. Saan ako kukuha? Saan ako pupunta? Sino magtutulong sa akin? Yung pag wala ka na maisip na pwedeng masolusyonan yung problema mo, doon papasok yung pananampalataya mo, Lord, hindi ko talaga kaya. Ikaw talaga option ko rito. And that's it. Pero siya hindi niya, ang pinagalan niya pa rin. Andali Lola, tatry kong kalkula to. Itatry ko, i-calculate ko kung ilan ang kakailangan natin. He calculated the cost and realized it was impossible to please such a large number of people. Hindi talaga kaya. With the limited resources pa, napupuntahan nilang bibilihan nilang mga bakala dyan o mga tindahan dyan. Wala talaga, wala rin Carrefour noon. Wala talaga eh. Wala talaga makita. But yet, Jesus only tested Philip. Tinusubok lang niya talaga. The cost may seems high, sabi niya, but the task is too great, but God's supply will never too late. Kasi si Lord, nakita niya, malaki yan. Pero hindi yan ang solusyon ko. Yung solusyon mo, yung kita para bumili, hindi yan ang solusyon ko. Your resources will always fall short. You will always be despair. But my abundance will always there. Kaya lagi si Lord, nagkukulang ka, pero ako mayroon akong supply lagi. Namumroblema ka, nandito na yung solusyon, ang kailangan mo lang. Tumawid ka doon sa natural to supernatural.
ngayon ko sa umaga dito, nararamdaman ko, itong buwan na to, may imposible na maging imposible sa buhay. Kaya nga nabuo ko dito, galing dito eh. Sabi niya dito, Jesus tested Peter not to dismay. Para i-dismaya siya. But discourage siya, no. But to lead him to a greater way. Kahit kung yung pa yung calculator mo sa iPhone 6 na iPhone 15, hindi yan kakaya. Hindi, tatanong mo sa ano ba? Tatry ko lahat ng contact ko. Bro, gano'n ka magtinda dyan? Wala talaga. Kahit na ano pang gawin mo pilit, hindi yan ang tinatindihan yung solusyon na gusto ko makita mo. Hello, may gusto akong pakita sa iyo sa verse 8, ito na. Bilisan ko lang. Another disciple, ayan na. So siguro nag-uusap nila ito, si Jesus sa kasi pilit. Ano kaya ang usapan ng mga ba? So lumapit na, ayan na si Andrew. Si Andrew, sabi naman niya kay Jesus, guys, which is Andrew, Simon's Peter, brother, spoke up. So hindi niya siguro nag-iis, na conversation, pumunta siya doon, ang sabi niya, verse 9, here's a boy. May bata rito, sabi niya. With what? 5 small barley. Alam pag barley na bread, pagkain niya naman hirap sa panahon. At diba, para sa atin, pag sinabing nagparata, sino kumakain na? Baka minsan sinasabi ng mga iyo, yan gagano pa minsan. Eh kasi, 1 dirham, mabubuhay ka na. Chai pa lang. Diba? Pero ikaw, pambihira, Starbucks yung kape mo lang, ha? Cheesecake pa yung ano mo. Hindi mo. Yung minsan, ayaw mo nga yung ano eh. Tara, kapit tayo dyan, ay bibili kayo 5 dirham lang, tapos pag-isalo, ayaw mo yun. Maali ka. Honestly speaking, di ba kung minsan? Yung 3-in-1 na kape, ayaw mo sa bahay. Sila, bakit, anong significant yan? Bakit sinulat yan? That insignificant to the Lord, when it handed to hand of God, it becomes significant. Yung magiging significant ko, isipin nila ka lahat, pero pag ginamit na Diyos, ibinigay sa Kanya, from small things, do not despise small beginning. Because when God moves to your small beginning, boom, gano'n. Matindihan gagawin ng Diyos yan. Maliit na sahod, naku, baka mamaya, yung sahod mo. Ngayon, baka gagamitin mo na lang yung panglibre mo na lang. Sino rin yung naniniwala ko? Yung sahod mo, yung panglibre mo na lang yung matindi yan. Lord, yung mga ayaw, hindi ba? Huwag ko ililibre. Nahihirapan ko ba? It's better to give it to Jesus. In fact, yung bread siguro, hindi niya sinabi, Lord, ano yan? Bakit, Lord? Trato tayo. Hindi mo nila sinuli yan. What will happen? Ano mangyayari dyan? The loaves of 2 small fishes, but how far will they go among so many? Yan ang tanong ay. Ano eh? Lord, ang gamit niya. Baka yung aso ko, baka gumong pa siya pag tinira yan. Eh ako nga eh, in fact, mag-aari pa ka na mahirap yan, ba't mo kinuha? O parang ganun. But this boy was so willing, na naghahanap na sila, habang nagko-conversation yung si Jesus kasi sa Philip, ito si Andrew, yung mga diskarte ito minsan, no? Naghahanap na ng solusyon. Pero yung nahanap niya solusyon, hindi pala yung solusyon ng Lord. Sometimes God will teach you a lesson na kung saan, kahit anong hanap mo ng solusyon, hindi yan mahahanap. Kasi sa kanya mo lang talaga mahahanap. Kumamit ko sa napakaraming doktor. Pati kung doktor niya nakita ko, hindi ako napagaling. Nung pala siya pala magpapagaling sa akin. Sometimes you need to understand that it's not physical way God will provide in a supernatural way. Nasusurprise ka na lang. Pero nagbigay. Kanino galing ito? Eh kung ang Diyos din nagpapadala ng uwak eh. Ano dinadala kay Elijah? Burger. We don't know if there is one burger ba yun. $1 pa galing yun. Kasi baliktad yung ano nila ngayon. Wala ka listo, binabaliktad na yun. Diba? Kasi bread and
bakit? O, di ba yung nagnanakaw yung ano? Masasabihin mo, nagnanakaw, siguro nagnanakaw. Ipon yung walang konsensya yun. Kasi hanapin ng tao yun. Nandiyon, provide. Araw-araw yun, saan niya kinukuha yun? Hindi. It's a supernatural provision. Kasi kahit yun ulit. Mamaya, gutom na ako. Uy, video, halika rito. Nilutuan mo nga ako, gutom na ako. Oo naman, wala na nga kaming ano dito eh. Wala na kaming bigas, wala na kaming ano. Ito na nga lang itong kukunting flour na ito. Saka kukunting ko lang, iluluto ko ngayon. Pagkakain ko, kumamatay na kami dalawa ng anak ko. Ay, basta, iluto mo muna yan. O sige kukunti ito. Bibigay ko kayo. Binigay niya, ang nangyari? Na-multiply. Kasi, the significant is very beautiful to the Lord. Kaya huwag mong iismuin na sarili mo. Galing ka lang sa ganito, no read, no write ka. Pero pagkasama ka ng Diyos, yung no read, no write mo, mamaya CEO ka na. Galing ka sa down under, galing ka sa ikaw yung pinakakulila sa school ninyo, na lagi, pag hindi ka man lang nakaranas ng tumayo sa stage, hindi ka man lang nakaranas, nasabita man lang ng kahit na dahon lang sa alasas. Dahon lang ng saging pa yun. Hindi mo magkain na dahon ng chinilas, wala. Yung wala rin nasasabi. Pero ngayon, nagtatrabaho yung mga kaklase mo sa company mo. When God is with you, kapatid, kaya niyang baliktarin yung mga bagay. Para makita mo, hindi mo ilusyon. Pinagaan kita yan, na kapag pinagkatiwala mo yung mga maliit na bagay sa atin, maniwala ka, makikita mo yung kilos ko sa'yo, hindi mo makukwenta. Kahit kwentahin mo, hindi pa ako tapos kapatid. Andrew found a boy, small amount of food, but he to recognize the inadequacy. Kulang ito, sabi niya. At sabi niya, paano kaya ito? Insignificant ito. Pero ibinigay nila kay Lord. Wow! Though they calculated, it was not a solution, but faith discovered beyond numbers. Nung nakita ni Lord, numbers ang tinitignan niya, ako hindi. Yung multiplication niya. Hello? Bibigyan ko kayo ng visual aid. The probability, I'm not saying this is what really happened, but this will help you to analyze na yung imposible, naganap nga talaga po. Are you ready? May papanood ako sa inyo na video na kung saan makakatulong sa atin na ma-visualize natin kung paano talaga kilos ng Diyos dito. Are you ready? Yes! Patayin nyo nga ng yung ilaw para mas malinaw ito. Panoorin nyo to. It's a 5 minutes video but will help you. It is in the movie of The Chosen, which is, this is the most accurate na nakikita ko pa lang. But of course, not necessarily na ito yung nangyari. Ulitin ko, I'm not promoting it, pero ito yung visual aid na makakatulong na maaari ito yung nangyari sa panahon na bayan. Nakikita niyo lang lulutang. Magic na lang. Pagkabukas may rabbit na. Pero possibility na, sabi ko, doon ako nakita yung possibility niya eh. Nung tinakpan, hindi mo mai-illusion yun eh. Bubuhatin bigla eh, 5 tinapay lang yung pinagpirasyon na sa 12. Tapos yung isda. Tapos bubuhatin. Shuhada. Shuhada siya eh. Wala! Hindi, nakita ko doon. Pinakita ko lang ito kasi it help us to interpret and internalize what really happened in that moment. Kasi napaka-imposible. Kung doon nga, yung kaganapan na yun, siguro, na-imagine nyo siguro, magic. Pero hindi. Isang kilos na nyo sa tahi siya na makakapagpaliwanag. That he saw that one before the problem rise up. So tingin mo, yung problema mo, hindi nakita ng Diyos yan. May solusyon na yan. Gusto lang yung makita mo kung paano siya mag-provide sa buhay. Ang midst of your problem right now, ano awaken your faith. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging naan. Ang pag-ibig mo,
message for all of us who are in the needs of the problem situation. That God can use your small offering this morning. I may not finish it right now, because it's already done. Maliit lang hihingin ko sa iyo. Ipagkatiwalang ko lang yung sitwasyon. Just fraction of the faith that God needs. A fraction of fish, a fraction of those loaves of bread came from insignificant family or a boy, but yet he didn't see it, but he sees what can he do with that small amount that you will be to him. Mananampalataya ng puhunan mo. Taas lang ng kamay, patak ng konting luha lang naman ang kailangan mo to activate that faith of yours. Kung mong titignan yung nakakapuwing na problema, ang tignan mo yung kilos na kaya gawin ng Diyos sa buhay mo. Sinabi ko sa iyo the best news. God wants to shine in your problem right now. Kung kayo mag-asawa, dumadang kayo sa talagang rurong ng bagsakan na ninyo, do you still believe that God can still do a miracle of this? I encourage you, do it. If you really want God to move in your needs, walang imposible sa Kanya. I want you to stand up right now. When we bring something little or small to the Lord this morning, you know that He can multiply beyond measure. When you bring something to the Lord in this altar, when you bring something this morning to the Lord that it seems so impossible, it's a small amount of portion and a fraction only, believe that He can multiply that one beyond measures. Oh, I believe this. Close your eyes. Easy. Ulit-ulitin ko. Bago pa naganap yung problema, He already knows it. Be still and know that the message this morning habang nakapikit ka, it is only a test. Jesus knows. He is going to do already. Alam na niya. Ikaw lang ang inaantay niya. Napapalan mo yung ganap mo. Tayuan mo yung pananampalataya mo. It's not about you this time. It's all about Him. Now when He moves, He proves that He can move in a supernatural way that only Him alone can do. At habang nakataasan yung mga kamay at ibinibigay ang sitwasyon at pagkakataon, don't allow this moment for you to be distracted. There will be numbers of people around you na logically hindi mo may paliwanag kung saan mo kukunin ang iyong solusyon. There's no any way possible solution. But despite of all those numbers na iniisip mo yung dami, overwhelming provision na kailangan mo in this situation where you feel so overwhelmed by your scale of your problem, remember that God is capable of managing even the most impossible circumstances. Amen. Here on earth. Insufficient resources, that's no problem to the Lord. Because when you face this right now, ang laki ng utang mo, ang laki ng pangangailangan mo, when you face something that is seemingly unsurmountable pressure and challenges, remember that His resources is more than enough. When you face this situation, rely to Him. Because Jesus is not bound to physical law. Now to Him who is able to do immeasurably, more than we can ask or imagine, according not to your power, according to not what you can do, but according to His power that is working within you. This morning,
It's about to happen. Release your faith and trust Him. Dahil kahit kailan, kapatid, hindi siya magkukulang sa'yo. Amen. Kahit kailan, di ka nagkulang. Niyaya mo sa akin laging nalaan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako. I don't want you to just watch. I just want you to close your eyes and allow Him to move. Biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang Kumanda ka sa umaga ito. inibig mo. Kung problemahin mo pa lang, may parating na sa'yo! Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Raise your hand and worship Him. Nothing is impossible to God.
Personal prayer. Habang nare-run ka sa pinalalagyan mo ngayon at habang nakapikit, you don't need to internalize right now. You don't need to calculate anything. You don't need to find solution right now. What I want you to do is to have peace in your heart. Allow Him to dwell in your hearts. That even in the midst of the storm, God can command you. Be still. Umuulan man, lumilindol o higit na bumabagyo. Natutulog ang Diyos pa rin. Dahil alam niya, there's always a way when there's no other way. Your problem is not more than the problem that they have before. But it's the same principle that God is teaching us. Believe in men it is impossible, but for God nothing is impossible. I want you to put in your heart na dulot ng kanyang salita na tinanggap mo ngayon sa umaga nito. Magbibigay sa ito ng kapayapaan na kahit lumilindol bumabagyo sa iyong kapaligiran, ang kapayapaan ng puso mo ay ramdam na ramdam. He is working. He is working. You believe. Believe. Saan tayo makakakuha? And Jesus says, alam ko na magagawin ko. Tinatanungan kita. Kamag-alala. Hindi ka pupunta doon para bumili. Kamag-alala. Hindi tayo maglalagpas ng pera. Huwag ka mag-alala. Basta kasama mo ako. Sagot kita. Papaalala ko sa iyo sa mga mo. Itabi mo yung bahala mo. Itabi mo yung worries mo. Alis mo na yung kumala para sa iyo. Ang ipopos mo, kasama mo si Lord. Dahil kapag kasama mo si Lord, ang mga naniniwala kasama din si Lord, hindi ang mawawalan ng pag-asa. Kahit lumulubog na, kahit na sila nahihirapan na, sasabihin pa rin nila, kahit kay God, di ka nagkulang, iyaya mo sa akin dahilan. Mapag-ibig ko sa akin walang hanggan. Ibigin ko ako. Isa pa, sabay-sabay, sabihin natin sa Kanya, Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Sobra-sobra pa, Lord. Sobra-sobra pa to. Pag-ibig ko sa akin walang hanggan. Ibigin mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Lord, salamat sa iyong biyaya at kapal sa umaga dito. He said in His word, Jesus said, have the people to sit down. There's a plenty of the grass in the place. And they sat down. Jesus took the loaf of breads, gave thanks, distributed it, and they all eat. And they all had enough. To surprise, when they gathered it, sobra-sobra pa pala. Kapatid, going to challenge you this morning. Ano bang mayroon ka ngayon? Faith? Okay. Courage? Yes, good. Trust? That's good.
Doesn't make sense, right? Kasi physical ang kailangan mo. But that's the way how God moves on your behalf. I want you to lift up your hands once again. And in the Spirit, visualize this. Lord, maliit man ito. Pero magiging sobra-sobra ito. Lord, pinagpapasalamat ko. 24 hours ang binigay mo sa akin. But only a fraction ang binigay ko sa iyo yan. Just 2 hours. But I know it's enough. I want you to thank God for that small piece of evidence na nakita niya sa inyo sa umaga nito. Jesus Christ, he broke the bread. It says, he gave thanks. And after he gave thanks, miracles start to begin. I want you to begin your mouth personally. Mahirap, but yet, tayo mo. Sabihin mo sa Kanya, Lord, mahirap man itong nagdadaanan ko. Pero naniniwala ako, itatawid mo ko ito. Naniniwala ako, ayaw ko. Pero wala ko sa isa. At pinagpapasalamat ko, Lord, ang magiging katagumpayan nito sa buhay ko. Receive it. Sa finances mo, sa business mo, sa health mo, sa pamilya mo, whatever it is, name it. Pagbilang ko ng 3, sabihin mo to, so be it, Lord. So be it. Yung kulang mo magiging sobra-sobra yan. 1, 2, 3. So be it. Amen, Lord. Amen, Lord. Praise Him, praise Him, praise Him. Palangpakan mo, bigyan mo ng puri. Ang tingin mo na kulang, sobra-sobra pala. Ang tingin mo na problema, kapurihan para sa Diyos. Kaya humanda ka, dahil ikaw unahin ng Diyos. Ikaw unahin ng Diyos. Nasasagutin sa lingkong ito. Praise Him! Nothing is impossible.
ramdam na namin, Panginoon. Thank you, Jesus. And as we leave this place, once again, Lord, indeed, you have given unto us, O God, your word, not our word. When we stand on the truth, nothing but the truth, O God, is your word. Lord, salamat sa kapayapaan. Matatapos ito na ikaw ang papapurihan. Receive it right now. The Lord bless you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So, mainyo ang pag-ibig ng ating Ama. Ang biyaya ng kanyang